Welcome back sa panibagong episode at mapagpalang araw muli sa ating lahat mga lods. Kasama si Bro Dave, dinayo ulit namin ang secret spot at muli namang nasumpungan ng maraming biyaya. Muwing panalo, may kinita na, may pangulam pa na masarap. Kaya ayos mga lods, start na tayo ng adventure. Samahan niyo ulit kami. Let's go! Tayo na't kumala sa malawak na karagatan. Bitbitin ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pag dagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May lakman at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalanggoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pag dagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Start tayo ng alas 10:04. Yan o. Ano si Bro Dave? Ang dami sibility. Pag-load muna ng rubber para nakarida yung spear gun. Nandito na tayo sa spot ng base drummer ang pinuntahan ko mga lods. Dito tayo unang maghahunt, medyo mababaw lang. Ito ang spot na tinatawag namin na warm up spot. Habang maaga pa, dito muna tayo maghahunt. At ang daming base drummer sa baba, panalo to. Unang pagsisid sa bahura ng mga ilak or danoy kung tawagin dito sa amin sa Bicol. Nasa 14 meters din ang lalim ng bahurang ito. At dito tayo unang susubok. Nang maabot ko na ang bahura, sinubukan kong palapitin dito muna sa parting taas ng bato. Ang dami talaga nila sa baba, pero ayaw lumapit ng grupo. Kaya dito sa pinakababa susubukan ko. Malamang dito ay mapapalapit na natin sila. Maliit lang tingnan sa camera pero ang bawat isa niyan ay nasa 1 kilo na ang pinakamaliit. Kumuha ng tiyempo at nagantay ako na may lalapit na malaki. Hindi nga nagtagal, napansin ko may isang papalapit na at diretsyong diretsyo. Kaya agad kong tinutukan, natira natin kagad ang base drummer or ilak. Ito yung naging unang isda natin sa araw na ito. Base drummer, malapad na rin yan mga lods. May 1 kilo na yan, panalo.
Sumunod na pagsisid, nag-una ko ng camera nang makalapat na sa bahura. Lumipat nga pala ako ng pwesto dahil nabulabog na natin dun sa kanina at sinundan ko yung grupo kung saan sila pumunta. Ayaw nga lang lumapit ng target natin na ilak. Matagal na tayo nagantay kaya plano ko dito ay aahon na sana. Pero napalingon pa ako sa bandang kanan. Wala ding nagpakita na pwedeng maging target kaya bumaling ulit ng tingin sa dati. Dito napansin ko na nga na may papalapit na grupo. Inantay ko ng mga lods dahil kaya pa naman. At eto, nabigyan tayo ng isa. Aahon pa rin tayo na may matatangay. Pangalawang base drummer sa tuhugan natin. At malapad na rin ang isang ito. Magtag 1 kilo lang bawat isa. May 2 kilo na tayo. Sa 240 ang kilo. Meron na tayong 480. Kaya panalo mga lods. Pisang tama. Sumunod na pagsisid, lumipat na nga pala ako ng bahura. Iniwan ko na yung spot ng may mga ilak. Mailap na kasi masyado, hindi na tayo nakayari doon. Dito nga sumubok ako. May nakita kasi ako ditong Maori Sea Perch sa may crack na ito. Nagdahan-dahan na ako dito, makasakaling nasa labas pa ang isda. Pero nang maabot ko na ng tingin, wala akong napansin na isda dito. Pero nagantay pa rin ako at nagbakasakali. Minsan kasi ang Maori Sea Perch biglang lumalabas sa lungga. Yan ang ugali nila. Subukan na kasi ang ganitong paghunt sa Maori Sea Perch. Lang ulit na kasi akong nakayari sa ganitong diskarte. Pero sadyang hindi nagpakita ang Maori Sea Perch na ito kaya napalingon ako sa bandang unahan. Wala ring nagpakita na pwedeng maging target kaya bumalik ulit ng tingin dito kung saan sumot ang Maori Sea Perch. Ilang segundo pa nga akong nagantay dito mga lods. Hanggang sa maisipan ko na umahon na lang din. Pero habang umaangat ako sa bahura, napalingon ako sa dulo. May Longnose Emperor na at saka Bluefin Trevally. Nakakita lang ng 2 malaki, biglang na-extend ang pigil ng hininga. Biruin mo, napalapat pa ako dito sa may bandang unahan. Inantay ko pa na lumapit ang isda na to. Medyo natagalan pa nga ng konti mga lods. Pero ito na sila. Bluefin Trevally ang target ko dito at tinamaan naman mga lods. Minsan talaga kahit inakala mong wala na, pero may biglang magpapakita. Malapad na ang Bluefin Trevally na ito, kaya sobrang panalo. Pangatlong isda natin sa araw na ito mga lods. 2 base drummer or ilak at Bluefin Trevally. Thank you. Alas 11:52. Kapahabol pa. Baha dun kanina. Hindi lumabas. Buti na lang. May tao ka na? Kapahabol pa.
bluefin. Ha? Dalawang lang kayo ito. Napula ng poko. Wow! Ang laki na bluefin. Saka Brasi Tribali. Kayo. Dali na pala isa. Ayan na. Kain mo na. Ayos. Dali na. Ay hajar sa day. Ito tanting. Lahat ko na magluwas. Ay, hindi ko na pala ng tulungan. Dugso. Iba dito. Yan, lagyan ng tubig. Alright. Kain, kain. Ba na tayo? Nakapagpahinga na. Alright. Let's go. Oh, kanina pa bumaba si Bro Dave. Ano sa... Nang makababa ng bangka, ito ang unang pagsisid ko dito sa may malaking crack. Dito kasi ako nadaan pag pupunta ako sa may mga malalaking bato na nakatambak sa unahan. Madalas kasi ganito ang diskarte ko kapag napupunta namin ang bahurang ito. May mga malalaking isda kasing nadaan dyan at baka sakali makayari tayo. Dumiretso pa ako dito sa may baba pa na papag. Dito ako lalapat pero napansin ko na kagad sa unahan may bluefin tribali. Sumuot sa may batong yan. Malaki na bluefin tribali kaya binilisan ko ng langoy dito. Baka abutan ko pa kasi bago ito makalabas sa tagusan na butas. Pero nasa labas na ang bluefin tribali at malayo na ang distansya. Lumapat pa sana ako dito baka sakaling bumalik pa. Pero hindi na mga lods at tuloy-tuloy ng langoy ng isda papalayo sa akin. Malaki na sana ang isda, hindi bababa sa 3 kilo. Sayang naman nun, hindi natin nayari. Kaya hindi na ako nagantay ng matagal, ahon na tayo dito mga lods. Sumunod na pagsisid sa unahan lang ng konti kung saan ko nakita ang bluefin tribali. Ganun pa rin ang diskarte ko dito mga lods. Dito pa rin ako dadaan sa may mga crack na bato. Maganda ang formation ng bahura dito, kaya madalas malalaki ang nagpapakita. Umubante pa rin ako at doon ako lalapat sa bandang unahan hanggang sa matanaw ko nga ang mga batong malalaki. Sa bandang dulo lang kung saan nagpakita ang bluefin tribali na malaki kanina. At hindi na nga ako mapakali dito pag mga ganitong oras na kasi pahapon na mga lods. Madalas iba't ibang uri ng isda ang nagpapakita dito. Lungnos Emperor 2 ilak ang nagpakita sa unahan pero malayo ang distansya ng isda. May nagpakita naman dito, isang red bass. Pero papalayo naman ito at papunta sa kabilang bato. Hayaan ko rin ulit mga lods. Pero hindi ko inasahan. Nababalik pala ang isda at ito yung magiging target natin. Nanatili na ako sa pagkakalapat. Hindi na ako halos gumagalaw dito. Nantay ko na lang na makalapit ng gusto ang isda. Maya-maya lang mga lods, sa ilang segundong nakalipas, nandito na ang target natin at patuloy sa pag-abante. Kaya naging pabor para makatira tayo ng maganda. Tumagos nga halos ang shafting sa isda. Kaya panalo mga lods. Nang makababa ng bangka, red bass ang unang isda natin. Panalo na yan. Diretso. Pula. Panalo. Sumunod na pagsisid, binalikan ko ulit kung saan ako nakakita ng malaking bluefin tribali.
At bigla akong natigilan nang may mapansin ako, papalapit na ilak. Tinutukan ko ng spear gun pero bigla naman itong lumiko kaya hindi ko nakalabitan. Nagmasid ako sa paligid, dalawang ilak na kanina ko pa napapansin, lagi lang silang nandyan. Pero naghahanap pa rin tayo ng ibang target, baka may maligaw at yun ang mayari natin. Nang mapalingon ulit sa malaking bato, napansin ko ang ilak papalapit na sa aking direksyon kaya mas lumapat ako sa bahura at iniready ko na ang spear gun. Papalapit ng target kaya tinutukan ko na, walang ibang isda na nagpakita. Base drummer ay sapat na, malaki na rin naman, kaya panalo na to. Sa tindi ng naging tama, nalaglag na lang ang isda sa bahura. Hindi na nakakilos. Ayos! Sumunod na pagsisid dito naman sa kabila kung saan ko tinira ang reed bass kanina. Kumabanti na tayo ng kaunti dito sa may parting malalim. Mas lumapit na ako dito sa may malaking bato. Target ko dito ay ang isa pa na base drummer. Pero napapalingon ako sa may parting unahan na bahura. Baka kasi may isda pang mas malaki at yun ang mayari natin. Pero nang bumaling ulit ng tingin sa harapan, sumusugod na ang ilak. At tinutukan ko nga ng spear gun pero napakalikot nito kaya hindi natin nakalabitan. Nagantay ulit ako dito. Sa pangalawang pagkakataon, bumalik na naman ang ilak at hindi na natin pinalampas pa. Tumama ulit ang sumunod na tira natin dito. Dalawang ilak na ang nayari at isang red bass. Malalaki na. Pangalawang base drummer na dito. Panalo. Sumunod na pagsisid, pabalik na sana ako ng bangka pero nadaanan ko ang crack na ito. Nag-usisa na ako at nagbaka sakali na may matira pa tayo dito, pandagdag sa ating tuhugan. Wala namang ibang laman bukod sa mga malilit na isda, hindi naman natin pwedeng maging target yan. Hindi ako nakayari dito mga lods sa loob ng crack na ito. At napalingon ako sa bandang taas, napansin ko ang dalawang bluefin na dumaan. Napahawak na ako sa bahura para mabilis akong makasugod. At inabutan ko nga ang dalawang bluefin pero bumibilis ng langoy. Sabay tira sa isa pero hindi na ito inabot. Hindi tayo tumama sa bluefin. Na-late na naman tayo. Sayang naman nun, malaki-laki na rin sana. Sobra yung abang, taplis. Sayang. Pantay boy. Bat, balik dun sa dati. Gagana kita. Para harap ka siraw.
Oo. Bluefin. Bluefin. Papunta dun. Dakulan mo? Tara. 5 piraso na. Tatlo sa akin. Oh. Paldo! May long nose na. Ito yung bluefin kanina. Pababa ako may bluefin na siya eh. So, long nose. Saka snapper. Mapula. Napuno na. Dumulain makarel. Dumulain makarel. Anak na naman tayo. Pangatlong baba na. Alas 2:25. Pero nakapuno na ng cooler. Bala tayo. Ayan o, puno na yan o. Alas 2:25 pa lang. Malalaki na. Diyan kami kanina o, sa may unahan lang. Balikan namin. Let's go. Pagkatapos maiload ang rubber habang nilalangoy ang mababaw na bahura, may nasalubong ako dito, 5 piraso na Island Trevally. Good size na rin kaya babawasan natin ng isa. Pang ulam na rin to mga lods at napakasarap na isda. At syempre sinigurado ko na rin ang magiging patama kaya nakayari tayo dito. Island Trevally nang makababa ng bangka. Panalo na rin to mga lods. Sumunod na pagsisid, may napansin akong barakuda sa unahan, kaya minabuti kong lumapat dito para mapalapit. Ayun siya mga lods, napakalayo ng distansya. Habang nakasunod naman ng spear gun kung saan patungo ang barakuda, mayroong isang isda na umagaw sa atensyon ko. Isang trevally na papalapit kung saan ako nakalapat. Kaya garang kong itinutok ang spear gun at agad ko na rin kinalabitan ng isda na to. Napakaganda ng naging patama kaya kahit anong palag ng isda, hinayaan ko na lang. At syempre hindi ko na rin binigyan ng line para mabilis ko itong ma-secured. Giant Trevally, hindi pa ganong malaki mga lods pero napakalaking bagay na nito. 300 per kilo kaya sobrang panalo sa isang tira lang. Ayos! Uy, babaw na. Ay, lumapit na barakuda. Ito ang apurado. Panalo. Pagkatapos kong maituhog ang Giant Trevally, nagmadali akong magload ng rubber. Padaan kasi ang dugtutunan na ito. Inabol ko sana sa drop shot pero hindi ko na inabutan mga lods. Napakabilis ng langoy. Inalaw ko pa nga dito ang spear gun ko baka sakali mapansin ang flapper. Pero hindi na lumingon ng isda. Ito na yung mga oras na dadaan sila talaga sa spot na to. Kaya dito ay nag-aabang ako palagi.
Makailang drop nga rin ako sa spot na to pero wala nang nagpakita na isda. Hanggang sa pabalik na nga ako ng bangka, may nagpakita dito. Dugtutunan na naman, 2 piraso. Pinakahuli ito sa 2 at ito yung tinarget ko. Maganda naman yung naging patama ko rito, pero dahil nga sa napakabilis ng langoy ng isda, hindi ko napansin ang fluffer na tumagos sa katawan. Kaya binigyan ko ito ng binigyan ng line hanggang sa makaibabaw ako. Konting line na lang ang natira sa reel, napakalalim kasi ng pinakasagad na bahura. Bubuson! Sapit pa karo! Sararap yung sinapit! Di mo binalita! Tihaya na! Tihaya na nga ako! Di mo binalita! Sinabit sa bahura ang line natin. Kaya medyo natagalan tayo dito. Papalapit na nga si Bro Dave, pero inoff mo na ang camera dito mga lods. Hindi tatagal ang battery natin. Lalagay ko muna ang 2 isda sa bangka para walang sagabal kung sakaling sisisid tayo sa malalim. Sinabit ng lugtot! Patay na siguro yun. Pero ito ang nangyari sa sumunod na segundo nang mayakyat ko ang 2 isda sa bangka. Narotan ka yata. Tagay na. Nagkusa yung isda. Buhay pa yung isda, mga galaw. Nagkusa. Saka ko lang dito napansin na tumagos naman pala ang flapper ko. Kaya kahit anong hatak ng isda, hindi ito makawala. Panalo mga lods. Nakahabol pa, dugtuto na, at malaki-laki na rin. Pagkatapos nga pala nito mga lods, umakyat na ako ng bangka diretso para makapagpahinga. Laking pasalamat sa biyayang ibinigay at labis na pag-iingat. Nakahirit pa. Grabe, nag-aagi na dugtot dyan. Oh, alas 4:12. Tama-tama ng biyahe pa uwi. Ayos, panalo. GT, tsaka Dugi. Yes, ayusin ko lang to, tapos biyahe na kayo po eh. Ayun o. Oh, may GT na rin siya eh, bro. Ayos. Bawi, bawi. Ang biyahe. Biyahe kami. Andar na. Biyahe tayo. Mahaba. Saan ba tala GT? Ha?
Halos maubos, oh. Lakas, sumatak. Alright, thank you Lord. At salamat sa biyaya. Labis na pag-iingat. Alas 4:13. Aha, biyaya kayo pauwi. Maaga makauwi. Okay, let's go. Andar lang na makina. Okay. Biyaya tayo. Utunganing Ito na yung nadali namin ngayon sa maghapon. Yan, oh. posible man kung sa Bagyo ito kang nakaging. Ito kay Bro Dave, simula dito sa coral trout. Dalawang bluefin yan, long nose, surahan. At may GT. May Brasi Tribali din. Double line mackerel. Yan yung isang bluefin ni Bro Dave, malaki na. Tapos itong mangrove snapper. Sa akin naman yung red bass, dugtut, bluefin, GT. Tapos ito na mga base drummer. May maliit na Highland Tribali. Okay na yan, panalo. Shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng viewers, sa lahat ng sumusubaybay sa aking YouTube channel, sa mga subscriber, at sa walang sawang nanonood ng aking ginagawang adventure. Shoutout po. At syempre sa mga nagko-comment, shoutout na rin natin mga lods. Unahin na natin ang Hagonoy family ng Punta Santa Ana, Manila. Irene Diaz, pa-shoutout sa kanyang kapatid, kay Mariano at kay Ray, dyan sa Bacon. Sa Diaz family, shoutout po. Quezon City, Rubber Bass Hing, shoutout sa iyo. Galius Iljun, shoutout from Aklan. Shoutout sa iyo, Ali Antiro ng Nueva Vizcaya, at sa family Antiro, sa family Pacula, sa family Yonin, sa family Dingkog, at sa family Lilian Espada. Shoutout po sa inyong lahat. Irano Ditisyo ng Aluran, Misamis Occidental, shoutout sa iyo dyan. Shoutout sa iyo Anika Pedrasa, sa iyong asawa at anak dyan sa Cainta Rizal, shoutout na rin. Rodolfo Cantoria ng Monreal, Masbate, shoutout sa iyo dyan. Buyit Santos ng Sitio Victoria, Cainta Rizal, shoutout sa iyo. Shoutout sa Lidim at Limbanan family ng Tuloysor, Tuba, Benguet, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Hailam Galyanosa dyan sa Damam, Saudi Arabia, shoutout po sa inyo dyan. Lorenzo Panganiban ng Matimbo, Malolos City, Bulacan, shoutout sa iyo dyan. Shoutout sa Disudido family ng St. Gregory Village, Cainta Rizal. Always watching from Riyadh, Saudi Arabia, kay Renan Tiligas, shoutout sa iyo dyan lagi. Shoutout sa iyo Jason Sumbilla family at Ariola family, shoutout po. Shoutout sa iyo Idol Eldin Gipulyo, Nestor De La Rosa, shoutout sa iyo. Always watching from Aba, Saudi Arabia. Shoutout sa iyo Lods Rene Tenerife ng Qatar, Tilod, Baras, Catanduanes. Shoutout Vicente Villabito at sa Villabito family ng Davao City. Shoutout sa iyo Rogelio Ballester at sa family Ballester ng Mauban, Quezon Province. Faith Kulis ng Pampanga, at shoutout na rin sa family Kulis ng Kalulot, Pampanga. Ayun, shoutout po. Shoutout sa iyo Idol Roland Bermijo at sa Bermijo family ng Binondo, Manila, shoutout na rin. Shoutout Idol Rodolfo Cantoria ng Bagong Baryo, Caloocan City. Pa-shoutout ni Sir Eddie Moradas, shoutout daw sa kanyang asawa na si Ilma Moradas, shoutout po. Idol Elmer Bergado, shoutout na rin sa'yo. At thank you po. Idol Renato De La Torre ng Tarlac City, shoutout sa'yo dyan. Shoutout ulit kay Felix and Nora Lungkop ng Pinagtuluyan, Norsagaray, Bulacan. Shoutout naman sa Castillo family ng Estancia, Iloilo, shoutout po sa inyo dyan. From Felix Lumugdang, shoutout daw sa family Lumugdang ng Parañaque City, shoutout po. Shoutout sa iyo Sunday Villegas ng Taguig City. At ganun na rin kay Mikulan Balonso ng Poblasyon Rapu-Rapu, Albay. Shoutout na rin sa iyo Jumar Malano ng San Roque, Legazpi City. At shoutout na rin sa Romano family at sa Dato family ng San Narciso, Quezon Province. Shoutout na rin kay Joseph Dipad ng Lower Bikutan, Taguig City.
At shoutout na rin po sa'yo, Sir Rudy Diladja ng Sorsogon City. Shoutout sa mga taga-Gatbo, Happy Fiesta, Senior San Antonio, Di Padua. Shoutout sa Abiho family ng Lagidingan, Misamis Oriental. Shoutout sa iyo, Mambina Wakat ng Talakad, Bukidnon. Shoutout Elmer Bergado, always watching from Santa Ana, Bulacan. Shoutout sa solid followers natin dyan sa Rapu-Rapu Albay. Ito na yung Kay Alberto kinita ko ngayong Pantino, araw. shoutout sa iyo Lods. 4472 At ganoon na rin kay Pancho Pantino Every day. ng Rapu-Rapu Albay. Shoutout na rin Idol Eldin Gipalyo. At shoutout na rin kay Marvin Delgado ng Kalasyaw, Pangasinan.